Mapagpalang araw, ano po, ito na naman pong muli ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa tahanan ni Brother Hador, ano po, upang ang Ebanghelyo ng Panginoong Yesus ay ating po tatalakay sa Barangay 94, Sonit, District 1, Tondo, Manila. Alam niyo po, sa ganitong panahon ay kung tawagin po ay Kwaresma. Na nagsimula na po ang mahal na araw ng Miyerkules. Doon po yung palaspas kung tawagin. Ay, palaspas yung abo. Palaspas po yung mga natuyo, yun na sinusunog. Then nilalagyan po ng langis. Yun po ang nilalagay sa noho ng nakaraang Miyerkules. Ang pagsay ng abo dito sa ating ang ipinakikita lang ng ganyang hori ay kung saan ka nagmula, doon ka babalik. Yan. Nanggaling tayo sa halabok at sa halabok tayo muling babalik. Yun ang ibig sabihin po kaya yung pagmahal na araw bago dumating yung Miyerkules Santo, nagsisimula po yung paglagay ng abo. Ngayon yung iba naman po, hindi na ngayon dito sa forehead. Yung iba talagang nilalagay sa ulo po, yung ginagano, yung ginagano ng pare. Yan, sa ulo na mismo, Kanya-kanya po ng pamamarahan, Ang ano lang gusto ipakita dyan, ng tao po sa halabok kinuha, dyan din po siya babalik sa halabok. Yun lang po ang ibig sabihin, Kaya doon na magsisimula ang Kwaresma o pagdiriwang ng kamatayan ng ating Panginoong Yesus. Okay, ang kamatayan ni Jesus sa cross, hindi lang po ito parang nanonood ka ng sine, nanonood ka ng pelikula, especially yung Passion of Christ. Yun talagang ni-research nilang isto. Yung totoong nangyari kay Jesus. Kaya po nila na-portray ng mahayos yung pagkapako sa cross ni Jesus. Yung Passion of Christ ni Mel Gibson, ang producer si Mel Gibson. Yun ay kumita po, kita nyo? Ginawa niya lang ng pelikula si Jesus, kumita. Tumiba ng estudio si Mel Gibson, isang aktor ng Amerika. Sikat na aktor, Pero hindi po yan ang ating pinupunto. Gusto ko lang makita sa inyo ang panahon ng Kwaresma pagninilay, hika nga. Dito sa Biblia po, babasahin natin, Pero bago tayo papalahot, natin po nanghihingi ng patnubay ng Diyos. Panginoon Diyos, aming Ama, samahan mo po kami sa pagkakataon na ito upang aming mabulay ang kasaysayan ng iyong anak na si Jesus doon sa ibabaw ng krus. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Dito po sa 1:19-28, pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, nauuaw ako. Yan. Siyempre, sino ba naman ang hindi tao mauuaw? Ipinako ka sa krus sa kainitan ng araw. O kaya ang isang study, ang isa sa kinamatay ni Jesus ay ang pagkahuhaw. Yung dehydration. Siyempre, napakahirap po naman yun. Nakapako ka sa krus Kamay at paha. At nakabilad ka sa haraw. Kaya, ang tsorya, siya po ay namatay sa dehydration. Okay? 29, may isang mangkok doon na puno ng maasim na halak. Itinubog nila ito rito. Ang espongang ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. 30, nang masipsip ni Jesus ang halak, ay kanyang sinabi, naganap na. Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang ininga. Ang sabi ni Jesus, it is finished. Ano yung finish na sinasabi ni Jesus? O naganap na.
naganap na po niya ang kanyang misyon dito sa ibabaw ng lupa, ang tubusin ng kasalanan ng tao. Kung wala pong Hesus, wala rin pong pantubos ng kasalanan ng tao dito sa ibabaw ng mundo. Tingnan natin ang sabi ni Juan. Nang makita niya po si Jesus na papalapit sa kanya, ano ang nasambitla ni Juan? 1:1:29. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tayo po yung binubuho ng sanlibutan, mga tao na makasalanan. Anong sabi ni John about Jesus? Narito. Sino yung narito? Ang kordero ng Diyos. Ano siya? Mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan o sangkatauhan. Kaya kung wala pong naipako sa krus, nung panahon na yon, year 2000 na po nakakaraan, sa ibabaw ng bundok, kung tawagin po nila yun ay dako ng bungo or Golgota. Kung wala pong nagdusa, naghirap na Jesus, wala po tayong kapatawaran ng ating kasalanan. Bakit po? Kasi po, ang kasalanan ng tao ay talagang napakabigat. Tignan natin ang sinabi ni Apostol Pedro. Hindi lang basta mabigat. Napakabigat po talaga kasalanan natin. Hindi tayo, walang pwedeng magpatawad sa atin. Kahit mayaman po kayo, hindi po kayang patawarin ng Diyos sa pamamagitan ng yaman mo. Kasi kung yaman lang ang pinagbabasihan ng patawad, edi Pilipinas 75% mayaman, 75 mahirap. 25% lang ang mayaman, di sila lang ang magiginabang sa kapatawaran. Hindi po ganoon. Sabi ni San Pedro sa Unang Pedro 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, namatay po sa krus dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kahit anong bigat ng kasalanan ng tao, kaibigan, ito po, may mga nangyayari. Ang isang tao po, palibasa, mapangusga. Ano sabi ng tao pag nag-away? Ikaw makasalanan ka. Ano sasabihin naman ng inakusama? Ikaw, ano ka? Di katulad lang naman kita. Di po ba? Yan. Kaya hindi tayo pwedeng mag-akusana. Napakasamang tao yan. Ang pamilya niyan, walang yayan. Lahat po tayo nagkasala. Ang mahalaga dito, tanggapin natin ang alin? Na tayo po'y nagkasala sa Diyos. Aminin natin para magkaroon tayo ng kapatawaran ng kasalanan. Sabi nga ni San Pedro, yung bigat ng kasalanan natin, yun po ang dinala ni Jesus. Yun ang nagpahirap sa kanya habang buhat-buhat niya po yung kasalanan natin. Ito po yung simbolo ng krus. Alam nyo, sa kay History, tinignan nila yung kung talagang mabigat po yun. Kaya nga, ilang beses po tumumba si Jesus. Mabigat talaga. Mahinit pa. Bundok pa yung inaakit niya. Tapos, pasan-pasan yung kasalanan natin. Yun ang nagpapatumba sa kanya. Sa dahan. Si Jesus po ngayon ang nagbuhat, nagdala ng bigat ng ating kasalanan. Lahat tayo nagkasala. Wala pong taong walang kasalanan, kaibigan. Kapag sinabi mong wala kang kasalanan, ay ito po ang sinasabi ni Juan para sa iyo. Anong sabi ni Juan? Kapag sinabi mong wala kang kasalanan,
Basahin po natin sa Biblia. Gumagamit po tayong Biblia. Anong sabi niya? Ito po. Sa unang 1:8. Kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan o salita ng Diyos. Verse 10. Nakalagay, kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Kaya sasabihin mo, kaibigan, wala kang kasalanan? Yan ang sabi ni John sa iyo. Ginagawa mong sinungaling ang Panginoon Diyos na may gawa ng langit at lupa at siyang may gawa sa iyo. Lahat ng tao ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng halabok ng lupa. Kaya pagdating ng araw na tayo po'y mamamatay, kung saan tayo nagmula, doon din tayo magbabalik. Kaya yung nilalagyan po tayo dito ng pari, yung abo. Ipinapakita lang ng haral ng yan, yung naglalagay ng abo, nanggaling ka sa lupa, diyan ka rin babalik. Yan ang aral po na. Yan ang aral. Lahat naman po tayo nagmula sa lupa. Iningahan lang po tayo sa ilong. Kaya po nagkaroon tayo ng ininga at naging tao po tayo. Kaya sabi ni Rico J. Puro, yung ano bang kanta yun? Naalala nyo pa ba? Ano sabi ni Rico J? Babalik sa lupa. Hindi ko po alam ba, yun lang ang alam ko. Pinapakita lang ng Rico J, babalik ka sa lupa. Si Rico J patay na po. Nagbalik na po siya sa lupa. Ng kumantang yan. Ano po? Yan. Ipinapakita lang. Kung walang Yesus, wala po tayong kapatawaran ng ating kasalanan. Salamat sa Diyos sapagkat minahal tayo ng Diyos. Alam niyo po, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kahit gaano kabigat ang kasalanan mo. Si Pablo nga, sa panahon ni Pablo, mamamatay tao siya. Pero nagkamit siya ng kapatawaran sa Diyos. Tingnan po natin ang kanyang epistola. Anong sabi ni Apostol Pablo? Meron po kasi siyang binanggit. Tingnan natin yung binanggit niya, no? Ang kanyang banggit dito ay yung, sige, tingnan lang natin yung sa sinabi ni Apostol Pablo, na mas maganda tingnan natin ito. 1 Timoteo 1:12. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas para sa gawain ito, sapagkat ako'y minarapat niya at inirang na maging lingkod. 13. Inirang niya ako upang maglingkod sa kanya, bagamat noong unay nagsalita ako ng laban sa kanya. Kita niyo po? Bukod dito, inusig ko siya. Nilait. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ng aking ginagawa nung hindi pa ako naniniwala sa kanya. Konting kwento kay Pablo. Nung hindi pa naniniwala si Pablo kay Jesus, alam niyo anong trabaho ni Pablo? Religious person. Ang reliyon niya, pariseo. Anong trabaho niya? Binigyan siya ng saserdote ng kapangyarihan. Pumatay. Sino ang kanyang papatayin? Yung mga naglilingkod kay Jesus sa kanyang panahon. Naglalakbay po si Pablo noon. Ginagalugad ang lugar kung saan nandun ang mga alagad ni Jesus at pinapapatay sila. Pinabibilanggo, pinapahirapan. Para itakwil lang nila si Jesus. Ganun po kalupit ang pananampalataya ni Pablo.
Isa siyang pariseo. Ah, yan, kaya sinabi yan, nilait ko, hinusig ko. Dahil sa kawalan ko ng pananampalataya. Tayo po, ganyan tayo. Nang hindi pa po tayo natuturuan ng tamang ebanghelyo, lahat po tayo, wala tayong pananampalataya. Kailan lang tayo magkakaroon ng pananampalataya? Once na dumating na po sa ating buhay ang aral ng ating Panginoong Yesus. Ayon dito kay San Pablo, Roma 10. Tignan po natin ang sinabi ni Pablo. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo. Kung wala po tayong natanggap na haral about Jesus Christ, wala tayo, kaibigan. Wala tayo. Papunta po tayo sa kaparusahan. Salamat sa Diyos. Pinadala si Jesus. Nangaral ng 3 taon. At bago siya umakyat sa langit, nagbilin siya sa kanyang mga halagad. Kinausap sila bago siya umakyat muli sa langit kung saan doon siya nanggaling. At yung kanyang mga apostol na nasa Biblia, sila po ngayon ang nagpatuloy sa kanyang ministeryo. At salamat, meron siyang iniwan ng mga sulat na ating pwedeng sandigan ng ating pananampalataya. Kaya sabi niya sa ibabaw ng cross, ako'y nauuaw. Talagang nauuaw siya kasi nasa katawan laman po siya. Hirap na hirap po siya. Sakripisyo po ang ginawa ni Jesus para sa kapatawaran natin. Kung walang Jesus nagpakahirap sa panahon niya, paano kaya tayo mga kaibigan? Lahat tayo papuntang isa lang ang direksyon, ang impyerno. Kasi po ginawa ang impyerno para kay Satanas at sa kanyang mga kasamang anghel na nagrebelde sa Diyos. Hindi tayo kasali doon, kaibigan. Pero kung mamamatay ka na hindi mo sinusuko ang buhay mo kay Jesus, doon ka talaga pupunta. Makakasama mo pa ang diablo na iyong ama. Kaya tayo po pinapangaralan at tinuturuan. Hindi upang wala. Tinuturuan tayo para matuto tayong manampalataya kay Jesus at matuto tayong sumunod sa kanyang mga kagustuhan. Alam niyo po, sa isang talata, babasahin ko pa. Maraming tao nagsasabi, ako naman, naniniwala naman ako kay Jesus eh. Ang sabi pa ng iba, ayan nga, pinatato ko na nga eh. Akala mo, pag pinatato mo na si Jesus, para okay ka na. Hindi po ganun ang Biblia. Kung patatu-tato lang. Sabi ko nga po, magpunta kayo sa bilangguan. Walang nakakulong na walang tato. Puro di tato doon. O sige, kung sila lang ang maliligtas. Pumasok na tayo sa bilangguan para matatuhan tayo. Ano po? Pero hindi nga po ganun eh. Naalala ko nung araw. Nando po sa Philippine Orthopedic Hospital. Ay pinakita, ang daming tato. Hanggang ulo. Palibasa kalbo. Sabi ko, brother, ang dami mo tato. Pinagyayabang niya pa yung mga tato niya. Yan daw ay para hindi ka tablan ng ganito, nagtablan ng ganyan. Pinagyayabang, sige po. Pinagyayabang niya pa. Kaya siya napunta ng ospital, nasa kasaan yung paa niya. Kaya sabi ko sa kanya, brother, hindi mo ata pinalagay yan pagkontra sa gulong. Ayan. Basahin ko po, 1:36. Simulan natin sa 35. Minamahal ng Ama ang anak. Ang Ama, ang Diyos, ang anak si Jesus. At ibinigay sa Kanya ang kapamalahan ng lahat ng bagay. 36.
Ang nananalig sa anak kay Jesus may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Kaibigan, tandaan niyo po, ang Diyos po'y marunong mapuot. Nung araw may nagtanong sa akin ng ganyan. Ang hanap buhay niya, yung sanlayong ATM sa Manila City Hall. Pinangaralan ko po yun. Kasi marami na akong narinig na yung tao na yun, masama ang ugali nun. Pag hindi ka nakabayad, mumuray ka mula sa bumbon hanggang talampakan. Kaya sabi ko, kung meron lang namamatay sa pagmumura, marami ng durog-durog na tao na mga minumura ng kapwa-tao niya. Kaya bawal po magmura. Ngayon, nagtanong itong mamang ito. Ang trabaho niya, sangla, yung mga ATM. Yan. Yung mga may ATM, loko-loko rin naman eh. Ginagawa nila loss at ipapasok sa bangko yon. Di natural, pag saksak niya yung ATM, wala na siyang makukuha ang pera. Yan. Ang sabi niya, marunong bang magalit ang Diyos? Sabi niya sa akin, hindi ba ang Diyos ay pag-ibig? Tama ka. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ba nagagalit? Marunong din kang magalit ang Diyos. Kaya nga nagkaroon ng baha sa panahon ni Noe. O ano yan? Galit ng Diyos yan sa mga tao. Kasi po hindi sila naniniwala kay Noe na nangaral sa kanyang panahon. Kaya pinalubog ng Diyos ang mundo at namatay lahat ng mga nadoon. Ang naligtas lamang si Noe, 3 anak, 3 manugang at mga hayop na pares-pares. Nakasakay sa isang bangka o barko. Bahala na po kayo kung ang tawag ninyo doon. Malaki po yun. Yan. Sabi ng nagpapahiram ng pera sa sitio, ganun pala, sabi niya, marunong pala mapuhot ang Diyos. Oo, kako, dapat pinatatawad mo na nga yung mga tao na yan eh. Mahirap sa iyo, kako, minumura mo pa raw sila. Bakit ko po nalaman? Kasi merong isang taga City Hall na minsan nakapagsanla sa kanya. Yun po ang nagbigay sa akin ng tip. Bakit? Pinangangaralan ko rin kasi yun. Pinangangaralan ko rin po kasi yun. Kaya kinuwento niya sa akin yung ugali ng taong yan. Bagamat nakakatulong ka, kako. Pero naman, sinasamantala mo naman ang kainahan ng kapwa mo. Sabi ko, magsisi ka. Hindi madadala yung kayamanan mong yan. Sige ka, kako. Kahit 5 duling. Yung ang patay, kako, nilalagyan ng pera dito, kako, sa kabaho. Pero madadala niya ba yun? Wala. Doon ilalagay sa simenteryo, nanakawilan ng sepulturero yan. May postiso kang ipin, nanakawin na sepulturero yan. O ano, madadala mo ba yan? Sabi ko, medyo nag-isip ko. Sabi ko, kung hindi man sila makabayad, pabayaan mo na sila. Antayin mo magbayad. Yan. At yung pong nagkwento sa akin na yon, na nagtatrabaho sa City Hall, no, dahil napangaralan ko po siya, ngayon ay isa na siyang ministro. Praise the Lord. Iniwan niya po ang trabaho niya sa City Hall at nagpastor po siya at ngayon po ay siya ng ministro at sa ihilo-hilo po siya nakadestino. Praise the Lord. Alam niyo po, kapag nangangaral ka, babaguhin ka ng Diyos. Was ng puso mo, buksan mo kay Jesus. Kaibigan, buksan nyo na po ang puso nyo kung natutulog pa yan, kung sarado yan. Buksan nyo po ang puso nyo kay Jesus. Ginawa na po ni Jesus ang kanyang tungkulin. It is finished. At siya po ay nalarutan ng hininga. Nang nakita niyang tapos ng kanyang mission na inihatang ng Diyos sa kanya, ang alinang na finish, yung pagtubos ng ating kasalanan. So anong dapat ipalit? Ang sabi ni Pedro, masunod ang kalooban mo, Panginoon Diyos. Kailangan tayo po'y mabuhay na sa kalooban ng Diyos habang tayo ay nabubuhay hanggang kailan? Hanggang ating kamatayan.
Kung naniniwala po kayo kay Jesus, dapat lang po maniwala kayo. Bakit? Si Jesus po ang tagapagligtas na pinadala ng Diyos dito sa ibabaw ng mundo. Ano po? Pinadala ng Diyos, isinugo si Jesus upang sundin ang kalooban ng kanyang ama. Ang anin? Ang siya po ay magdusa, maghirap hanggang mamatay sa ibabaw ng krus. Kung wala pong namatay na Yesus, walang kapatawaran ng ating kasalanan. Kung walang tumulong dugo kay Yesus, walang panglinis sa ating mga kasalanan. Ang tagapaglinis po ang dugo ni Yesus sa ating mga kasalanan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong mensahe sa umagang ito. Salamat po, pinadala mo ang iyong anak. 200 taon na po, Panginoon Diyos. Alalahanin namin ito. Hindi po may saysay ang kagalangan sa aming puso. Dahil kung wala kang Jesus na pinadala, paano na lang po kami. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, sana meron po kayong natutunan. Lahat po yan biblical naman ang binabasa natin. Ito po, gumagamit tayo ng isang Biblia na manipis New Testament, bigay ng The Gideon International. Ito po ang sign ng Gideon, lampara. Kaya lampara, ano po yung lampara? May liwanag na dalawa. Ano po? Lampara. Salamat po. Like, share na share. Kayong mga nasharean, mag-share din po kayo sa iba. Malay ninyo, pag na-share nyo sa iba, ito pala yung kailangan ng inyong kapwa. Di ba ba? Baka ito kailangan ng inyong kapwa. Nang dahil sa iyong pagsishare, meron na naman pong naligtas na kaluluwa. Sige po, itong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa tahanan ni Kuya Gador, Barangay 94, Sonid, District 1, Tondo, Manila. God bless us all. Bye-bye!